Hey guys, magandang umaga. Kagigising ko lang. Bigla ako nag-crave sa sinubong corned beef. Alam niyo, nag-post kasi ako ng picture na to sa Instagram nung nakaraang linggo. At medyo maganda naman yung pagkakatanggap. Kaya naisip ko, ba't kaya hindi tayo gumawa ng video tungkol dito? Kaya ito ako ngayon. Naghahanap ako ng mga ingredients para makapagluto nito sa almusal. So guys, alam nyo, ang sinabawang corned beef, hindi naman siya talaga common na version ng corned beef. Pero nung bata ako, nagustuhan ko to. Ito kasi yung karaniwang hinahain nung nasa high school ako. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yon. Napakadali lang. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito lang yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Napakasimple lang. Kailangan natin ng dilatang corned beef. Gagamit din tayo dito ng sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas maganda. Kailangan din natin dito ng parsley. Pwedeng flat leaf parsley, pwedeng Italian parsley. Anyway, gagamitin lang naman natin ito sa huli, pang garnish. Kailangan din ng patatas, pati na rin ng bawang. O yan lang. Pagkatapos, gagamit din tayo dito ng asin, ng pamintang durog, at ng tubig. Tara guys, umpisahan na natin para makakain na tayo. Buksan muna natin itong dilatang corned beef. Yung malaking dilatang corned beef ang gamit ko dito ha. Kung anong brand to, secret muna. Tsaka na natin i-reveal. Basta gamitin nyo lang muna yung paborito ninyong brand, okay? So, buksan lang natin ito. Ayan. At ang gamit ko dito ay brand ng corned beef sa Pilipinas, okay? Mas gusto ko kasi gamitin yun kaysa yung mga corned beef na nabibili dito. So, bukas na tong corned beef. Itatabi ko muna to. At ayusin na natin ngayon yung mga gulay. Ihanda na natin tong sibuyas. Ibig sabihin, hiwain na natin. Uunahin muna natin yung dulo ng sibuyas na may tangkay. Tanggalin lang natin ito. At pagkatapos ito, hahatiin lang natin itong sibuyas sa gitna. Ayan. Mas malaking sibuyas, mas maganda. Dahil para sa akin, mas okay itong dish na to kapag maraming sibuyas. Okay, so gagawin natin ngayon, tatanggalin lang natin itong balat ng sibuyas. Mas madaling tanggalin yung balat ng sibuyas kapag nahiwa na natin ito sa kalahati. Kumpara sa tatanggalin natin ito habang buo pa. Medyo mahihirapan tayo doon. Ayan. So tatanggalin lang natin yung ginagawa ko dito para mas madali. So umpisa natin dito sa piece na to ha. Hinihiwa ko muna ng bahagya ito sa gitna. Okay? So lengthwise siya ha, hindi siya crosswise. So kung makikita ninyo yung kutsilyo, ayan. May purpose yung ginagawa natin yan. Maya-maya makikita nyo kung bakit. So tutuloy ko lang ng konti pa hanggang malapit na dun sa ugat ng sibuyas. Okay. Ngayon naman, once na magawa na natin yon, hihiwaan din natin siya dito. Pero hindi din natin itutuloy ha. Hindi natin tutuloy na puputulin. Ayan. Tutuloy natin hanggang dyan lang uli sa may ugat. Alright. So makikita ninyo, yung sibuyas natin intact pa rin. Hinahawakan pa rin ng part na to. Ayan. Pagkatapos, para madali na yung ating panghiwa, tutuloy na lang natin dito. Ayan o. Kaya natin bahagya lang na hinihiwa o nilalagyan ng hiwa para nang sa ganun nahahawakan ng ugat yung sibuyas, hindi siya sasabog kagad. Mas madali itong hiwain. Guys, yung patatas naman, yung ating babalatan ngayon. Alright. Gagamit lang tayo dito ng simpleng peeler para mapabilis lang yung ating pagbalat dito sa ating patatas. At pag nabalatan na natin itong patatas, hihiwain lang din natin ito into cubes. So, maliliit na cubes lang ang gagamitin natin dito sa patatas. Ayan. So, ang gagawin natin dito sa patatas, hihiwain lang natin ito ng maliliit na cubes. Ayan guys. Ayan, ready na itong patatas natin. Ang patatas, ilalagay natin ito sa
sa kalagitnaan ng proseso. So, ang ginagawa ko dito, nilalagay ko muna to sa isang bowl na may tubig nung sa ganun, hindi ito mag-oxidize o maging kulay brown. Alright, so ito yung ating bowl. Ilalagay lang natin ito dito. Yung oxidation kasi nangyayari yon, yung proseso ngayon, yung pag-brown ng patatas, nangyayari yun kapag in-expose natin sa hangin yung patatas. So, lalagyan lang natin ito ng tubig. At ibababad lang natin yung patatas dito sa tubig habang hindi pa natin ito ginagamit. So, habang naghihintay pa tayo. Ang gamit ko dito guys yung curly o yung kulot na parsley. Ayan. So, balik tayo dun sa ating grip. Ayan. Grip lang natin ito ng maayos. At pagkatapos, once na nakuha na natin yung ating grip, ay saka na natin ito hiwain. Ayan. Tandaan niyo yung kamay natin, lagi nakasuporta dito ha. No, sa ganun. Hindi mahiwa. Kumbaga, pinapadaan natin sa gilid ng kuko yung ating kutsilyo. Magandang paraan din to para masukat natin yung ating hiwa. So, tutuloy ko lang itong aking ginagawa na paghiwa dito sa gulay. Simpleng-simple. Parang dinaanan lang natin eh. Oh. Actually, tingin ko hiwa na to kagad sa puntong to. Tingnan nyo, maliliit na peraso na. Pero kung gusto nyo pang ituloy, ibig sabihin, hihiwain pa natin ng mas maliit na peraso ditong gulay. Since hindi na natin pwedeng ibungkos, gagawin na lang natin yung ginawa natin kanina, which is yung pagtsatsaga natin hiwain ng ganito. Ayan. Unti-unti lang yan. Alright. Guys, eto na yung ating kawali. Ready na to. Pinainit na natin. Ngayon, lagyan na natin ng mantika. Magsusur lang tayo dito ng cooking oil. Ayan. Ready na to since mainit na yung ating lutuan. Pero kukuha muna ako ng aking spatula. O kung makuha ko ditong pangluto. Ayan. Ready na to. Wala yung spatula ko. So, eto na lang spoon. Once na mainit na yung mantika, igisa natin kagad dito yung bawang. Ayan, ang bawang. Hiniwa natin ito ng maliliit na peraso. Pero hindi naman kailangan ganyang kaliit yung paghiwa natin sa bawang. So kung gusto ninyong medyo malaki ng konti, well, okay lang yun. Basta sana kung maaari, huwag tayong gumamit ng buong bawang dito. O yung hindi natin nahiwa na bawang. Mas maganda kasi yung kumakalat yung bawang, pati na rin yung lasa nito kakalat. Alright, so nag-uumpisa nang mag-brown yung bawang, ilagay na natin kagad dito yung sibuyas. Ayan, malaking sibuyas ang gamit natin dito. Mas maraming sibuyas, mas maganda ang lasa nito. Makaraan ng ilang minuto, malambot na yung ating sibuyas. Ayan, ilagay na natin yung corned beef dito. Again, yung gamit ko ditong corned beef ay isa ito sa mga brand na mabibili sa Pilipinas. Buti na lang nagbebenta rin sila dito sa Chicago. So, ayan, hindi muna natin i-reveal kung anong brand yan. Kaya, secret muna. Alright. So, itutuloy lang natin yung paggisa dito. Sarap nitong corned beef, ano? Kapag kakainin natin sa almusal o kung anumang oras pwede itong kainin ng may kanin, pwede itong ipalaman sa pandesal o sa kahit anong tinapay. So yan, papabayaan lang natin na tuluyan itong maluto. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa ako, itong corned beef, kadalasan niluluto sa akin to ng nanay ko bago ako pumasok sa eskwelahan. Isa ito sa mga paborito ko eh. So ginagawa niya, simple lang din. Ginigisa niya ng ganito, pagkatapos hinahaluan lang din niya ng patatas ito. Yung gagawin natin, yung difference doon, nalagyan lang natin ng sabaw. Mukhang ready na itong niluluto natin para sa susunod na ingredient. At ito yung patatas. Ayan, kanina nilagyan lang natin to ng tubig para hindi mag-oxidize o hindi magkulay brown. So ang ginawa ko, tinanggal ko lang totally yung tubig at ilalagay na natin ito ngayon dito. Ayan.
natira pang isang piraso. Sayang. So maganda tong patatas sa corned beef. Gustong gusto ko yung combination nito. At ang isa pang kagandahan ng paglagay ng patatas. Well, actually kung marami yung kakain dito, mas maganda na may patatas kasi nagsisilbi din ito ng filler. Ibig sabihin, pinaparami na ito yung pagkain ninyo. Para mas ma-enjoy pa ng mas maraming tao. Lulutunin yung corned beef, o diba? Igigisa lang natin ito ng ilang minuto. Ngayon, ang gagawin natin ay lalagyan na natin ng sabaw. Yung sabaw natin, tubig lang. Ayan. Nasa sa inyo kung gaano karami. Pero sa akin, dadamihan ko na muna ngayon. Papabayaan na lang natin ito mag-evaporate maya-maya. Kasi hindi pa naman ganong luto yung ating patatas. So habang pinapakuluan natin yung ating corned beef, naluluto na rin yung patatas dito sa prosesong ito. At unti-unti ding nag-evaporate na yung liquid dito. So ibig sabihin, hindi naman talaga ganyang karami yung sabaw natin sa ating corned beef. Maya-maya magre-reduce din yan. Ayan guys, pagkatapos nating lutuin itong ating corned beef ng ilang minuto at mapalambot na natin yung ating patatas, ilagay na natin dito yung kalahati ng ating parsley. Ayan, ito yung kaninang hiniwa natin ng parsley. Nakakatulong to ng malaki na magpalasa dito. Yung kalahati, mamaya na natin ilalagay. I-garnish na lang natin yung sa taas mamaya nitong ating corned beef. So, haluin lang natin ito. Ayan, lalagyan ko lang to ng asin at ng paminta. So, unahin muna natin yung asin. I-adjust nyo na lang yung alat. Depende sa preference ninyo. At maglalagay din tayo ng ating ground black pepper. Ito na yung ating ground black pepper. Haluin lang natin ito. Lutuin lang natin to ng ilang minuto pa at pagkatapos guys, ilipat na natin to sa isang serving bowl. At tikman na natin. Guys, ito na yung ating corned beef. Ilipat na natin dito sa ating serving bowl para matikman na natin. So ayan, dahan-dahan ulit para walang tumalsik. Sana nga walang tumalsik. Dahan-dahanin ko talaga to. Ayan. Ayun. Diba? Nakakatakam tingnan, ano? Mainit-init to. Tingnan nyo yung usok. Ayan. Distribute lang natin mabuti. Okay. Ayan guys, ito na yung ating corned beef. Pero lalagyan lang natin to ng konting parsley sa taas, no? Ito yung parsley flakes na iniwan natin kanina. Para lang lalong mas gumanda to tingnan. So sprinkle lang natin dito. Distribute lang natin. Ayan. Ay guys, sana nakapagsaing na kayo ha. Ako may kanin ako ngayon. Kasi sa tingin ko, itong sinabawang corned beef, sa kanin lang talaga ito babagay. Alright, tikman na natin to. Meron na ako ditong kanin. Ayan, nakahanda na. At ito na yung ating sinabawang corned beef. O, diba? Sibugan na guys. Guys, hindi na talaga ako makapagantay kaya kain na tayo. Magsasando ko lang ako dito ng ating corned beef na sinabawan. Ayan. Ilalagay ko lang to sa itaas ng kanin. Wow. Wow, wow. Tingnan nyo nga naman. Ayan guys, oh. Ang bango. Ayan. So maglalagay pa tayo ng konti. At guys, tikman na natin ito. Ayan, ready na tayo. Ihanda muna natin ang sarili natin. Ayan, titikman ko na. Lagyan lang natin ng konting kanin. Ang sarap. Ganito yung naalala kong lasa nung kinakain ko siya nung high school pa ako. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo kanina ng umpisa ng video.
Itong dish na to, nakilala ko lang to nung high school sa Alabang, sa Bene. Yung mga taga Bene dyan, kumusta guys? Kung naalala din yung binibenta dun sa kantin natin na sinabawang corned beef. Diba kanin lang yung katapat? Siyempre iba-iba rin yung mga nandun. May mga barbecue with gravy pa, meron pang sizzling with gravy, diba? Panalong-panalo tong lasa nito. Simple lang siya eh, pero kapag nilagyan mo ng sabaw, at gagawin ko yon, lalagyan natin ng sabaw. Mas lumalambot yung kanin, mas masarap kainin. Guys, maraming salamat sa pag-nood itong video. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na videos pa. At para sa inyo na hindi pa nagsasubscribe, guys, sana mag-subscribe na kayo nang sa ganun ay makakuha kagad kayo ng update kapag may bago tayong video na na-upload. Again guys, maraming salamat ulit at hanggang sa muli.